Magandang araw, mga estudyante. Magandang araw, Guro Lee. Narito na si Guro Lee. Akala ko hindi ka na darating. Ngunit ngayon ay, naghanda kami ng espesyal na salo-salo para kay Guro Lee. Paano naman hindi darating si Guro Lee? Natapos na ang pagsusulit sa kolehiyo. Mga kaklase, lahat kayo ay nakakuha ng magagandang marka. Paano ko naman maiiwasan ang pag-inom sa salo-salo na ito? Ginoong Lee, dito po. Halika, umupo na kayong lahat. Guro, nais ko sanang mag-ulat sa inyo tungkol sa mga marka ng ating klase sa pagsusulit. May 10 kamag-aral na nakapasok sa pangunahing universidad. May 25 kamag-aral na nakapasok sa first tier na universidad. Kabilang na si Jiang Hao na pinakamagaling. Nakapasok siya sa Tsinghua at Peking University. Talaga namang karapat-dapat si Jiang Hao. Nakapasa siya sa pinakamataas na paaralan sa bansa. Guro Lee, lahat ito ay dahil sa magaling mong pagtuturo. Ay, Qianhui. Sa sinabi mo kanina, nabilang ko na. May 36 tayong klase. 35 sa kanila nakapasa sa kolehiyo. Yung isa, bumagsak. Si Guro Lee ay si Lin Zixia. Totoo nga, si Lin Zixia ang walang kwenta. Isa siyang isang daga. Ginoong Lee, huwag po kayong magalit. Paano po hindi magagalit si Ginoong Lee? Ginoong Lee, ngunit siya ang pinakamahusay na guro sa probinsya natin. Sa loob ng 12 taon, walang isang estudyante na tinuruan niya na nakapasa sa kolehiyo. Si Lin Zixia lang ang cute. Sige na, sige na. Guro Lee, huwag ka munang magalit. Kumain muna tayo. Ay, kain na, waiter. Lin Zixia, anong ginagawa mo dito? Wani. Guro Lee. Tumahimik ka, wala akong estudyanteng katulad mo. Guro Lee, huwag ka munang magalit. Si Zixia ngayon ay espesyal na inihanda ang salu-salo para kay Guro Lee. Bilang pasasalamat. Kung hindi, huwag ka munang magtrabaho. Umupo ka at kumain kasama namin. Anong kinakain mo? Huwag mong kainin ang leader ng klase. Alam ko na bilang isang opisyal ng klase, gusto mong unawain ang mga kaklase. Ngunit siya ay isang waitress. Anong karapatan niyang kumain kasama natin? Jiang Hao, anong sinasabi mo? Zixia, kaklase. Wala akong ganitong serbisyo na katulad niya. Kaklase. Ikaw. Lahat kayo dito. Sino ang hindi magiging haligi ng hinaharap? Mga paborito ng langit. Siya ay isang waitress. Hindi karapat-dapat na makasama namin sa pagkain. Tama ang sinabi, dapat gawin ng waitress ang kanyang trabaho. Dapat niyang gampanan ang mga tungkulin ng isang waitress. Sa mahigpit na kahulugan, tapos na ang pagsusulit. Hindi na siya kaklase namin. Kaya wala siyang karapatang umupo dito. Tama ang sinasabi ng lahat, leader ng klase. Isa akong tagapaglingkod. Ang aking tungkulin ngayon ay paglingkuran kayong lahat ng mabuti. Ang unang putahe ay tinatawag na isdang Carpio na tumatalon sa pintuan ng dragon. Naway makatalon ang lahat ng estudyante sa pintuan ng dragon at umunlad sa buhay. Ang ikalawang putahe ay tinatawag na isdang alimango na niluto sa sarsa. Naway magtagumpay ang lahat ng mga estudyante. Naway maging maayos ang lahat. Ay naku! Kahit na hindi maganda ang mga marka ni Lin Zixia, mataas naman ang kanyang emosyonal na talino. Hahaha! Ang isang normal na tao sa ganitong sitwasyon. Matagal nang umalis. Parang walang nangyari sa kanya. Nagsasalita pa siya ng mga pagbati dito sa atin. Haha! Anong silbi ng pagsabi ng ilang pagbati? Sa hinaharap, nakabase ang lahat sa edukasyon at kakayahan. Sasabihin ko sa inyo, lahat ng bagay ay mababa. Tanging pag-aaral lang ang mataas. Kahit gaano pa siya kagaling magsalita, hindi pa rin siya isang empleyado, di ba? Tama si Jiang Hao. Sa hinaharap na lipunan, ang tinitingnan ay kakayahan. Hindi ang edukasyon, kundi ang emosyonal na katalinuhan. Kung ang isang tao ay marunong lang magpanggap at mangakit, kaya wala siyang makakamit. Ano ang wala siyang makakamit? Bakit, Lin Zixia? Hindi mo ba sinasang-ayunan ang sinabi ni Guro Lee? Hindi naman sa hindi ko sinasang-ayunan ang mga salitang iyon. Pero sa tingin ko, ang mga marka ay hindi ang lahat.
Ang pinakamahalaga sa isang tao ay ang kanyang pagkatao. Basta't hindi siya nanloloob o nangungupit. Hindi siya gumagawa ng iligal o masama. Kaya ano ang kanyang ginagawa? Lahat ng ginagawa niya ay para sa ikabubuti ng lipunan. Ako. Guro Lily, talagang walang kwenta ang sinasabi mo. Sinasabi mong hindi lahat ng resulta ay mahalaga. Alam mo ba, na ang mga marka para sa bawat tao ay kumakatawan sa isang buhay. Halimbawa si Jiang Hao. Siya ay nakapasok sa Tsinghua at Peking University. Dahil sa kanyang pagsisikap, ang kanyang hinaharap at kapalaran ay walang hangganan. Kapag siya ay nagtrabaho na, ang kanyang taunang sahod ay milyon-milyon. O kahit umabot ng bilyon, hindi ito magiging problema. Tama si Guro Lee. Hindi ka nga nakapasa sa kolehiyo. Ano ang magagawa mo sa hinaharap? Maging waiter o salesman. Sa hinaharap, ikaw ay mananatili na lamang sa ilalim ng lipunan. Nagmamadali at nagtatangkang makahanap ng daan. Hindi ka ba nahihiya na magsalita ng ganyan? Ang mga marka ay hindi lahat ng bagay. Ano na, napipi ka na? Nasaan na ang yabang mo kanina? Ginoong Lee, huwag po kayong magalit. Bagamat hindi maganda ang marka ni Lin Zixia. Pero si Ginoong Lee, bakit ka sobrang galit ngayon? Bobo ka ba? Ang graduation rate ni Guro Lee ay 100%. Ngayon, dahil sa kanya, nabasag ito. Hindi ba dapat magalit si Guro Lee? Walang duda. Ang makipag-usap kay Guro Lee sa ganitong tao, parang nag-uusap ang manok at pato. Umupo ka muna at huminahon ka. Lin Zixia, bakit ka pa nakatulala? Iligpit mo na ang mga basag na salamin. Kung mabasag ito, kailangan nating magbayad. Sige, kontakin ko na ang janitor. Huwag kang tumawag ng janitor. Pumunta ka na ngayon. Linisin mo ang mga pira-pirasong salamin. Kung may natirang kahit isang piraso ng salamin, magko-complain ako sa'yo. Bababaan ko ang sweldo mo. Guro Lee, walang makakapigil sa akin ngayon. Magbibigay ako sa kanya ng leksyon ngayon, para malaman niya kung may silbi ang mga grado. Sige, pupunta na akong mangolekta. Zixia, huwag mo nang kunin pa. Nagdugo na ang kamay mo. Tianhui, hayaan mong siya ang kumuha. Guro. Kayo naman, mag-aral. Kahit pumasok sa kolehiyo, kailangang magsikap mag-aral. Guro, sobra po ang papuri niyo. Hindi ko ba nasabi na, ikaw ang nagturo ng mabuti? Hindi ito dahil sa guro, kundi si Jiang Hao. Sa panahon ng pag-aaral, ilinalagay niya ang lahat ng lakas sa pag-aaral. Hindi tulad ng ibang tao, kahit isang tao ay hindi mo makikita sa eskwela. Ininom na ni Lola ang gamot. Zixia, si Lola ang nagsabi sa'yo. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Hindi ka kailanman nakasakit sa akin. Si Lola ang nakasakit sa'yo. Sa araw, magtrabaho ka bilang waitress. Sa gabi, magbenta ka pa sa palengke. Alam na ng mga lola na ito. Dahil sa sakit ni Lola, hindi ka nga halos nakapasok sa paaralan. Hindi ba't si Lola ang may kasalanan? Ayos lang, Lola. Ito ang nararapat kong gawin. Kahit na, Zixia, hindi mo na kailangang alalahanin si Lola. Hayaan na lang si Lola na magpasya sa sarili niya. Makinig ka sa Lola mo. Kailangan mong mag-aral ng mabuti para sa magandang kinabukasan. Paano mo naman nasabi yan? Ikaw na lang ang natitirang kamag-anak ko. Hindi kita pwedeng baliwalain. At saka sa tingin ko, hindi lang pag-aaral ang tanging solusyon. Basta't ako'y masipag at determinado, na nagsusumikap, naniniwala ako sa hinaharap na ito. Hindi naman siguro ako mabubuhay ng mas masahol pa kaysa sa iba. Mga kaklase, nakalinis na ako ng mga piraso ng salamin. Kung wala nang iba pang bagay, aalis na ako. Bakit ka nandyan, umalis ka na? Hello.
May kailangan ka bang serbisyo? Hindi mo ba nakikita na umiinom kami dito? Isang waiter, walang kaalam-alam. Agad mong ibuhos ang alak para sa amin, mga haligi ng bansa. Mag-serve ka na. Jiang Hao, kami na lang ang magbuhos. Kapitan, gumastos ako ng ganito karaming pera para kumain dito. Para lang mag-enjoy sa serbisyo. Kung hindi, ikaw na lang ang magbuhos para sa amin. Nandito lang ako bilang kapitan. Para panatilihin ang relasyon ng mga kaklase. Oy, Jiang Hao. Bakit mo siya pinapansin ng ganito, Lin Zixia? Hindi ba dahil yon sa nangyari noong third year? Classmate Lin, matagal na kitang gusto. Gusto mo bang makipag-ugnayan sa akin? Pasensya na. Ayokong pag-usapan ito ngayon. Kami. Jiang Hao. Jiang Hao. Si Lin Zixia ay tumanggi sa iyo ng maraming beses. Kaya nawala ang iyong dangal. Hindi mo ba naisip na hindi na siya makakapasok pa sa eskwelahan na ito? Lin Zixia, bigyan mo naman ako ng isang pagkakataon. Yung tungkol sa senior year, nagpapatawa lang ako sa kanya. Huwag na nating pag-usapan pa yan. Siyempre naman, si Jiang Hao ay nakapasok sa isang prestihiyosong universidad. Tingnan mo naman si Lin Zixia. Sa buong buhay niya, para lang siyang isang cute na tao. Karapat-dapat ba siyang makasama ang campus belle? Sobrang kalokohan ito. Tama ka dyan. Ang aming Jiangda na gwapo. Ang hinaharap ay walang hanggan. Paano ka makakapareha ng ganitong tao? Lin Zixia, hanggang ngayon, naniniwala ka pa rin ba na ang marka ay hindi lahat? Guru Li, ang magandang marka ay tiyak na isang magandang bagay. Ngunit nananatili akong may prinsipyo. Ang marka ay hindi maaaring kumatawan sa lahat. Sa tingin ko, basta't masipag at determinado, na handang magtrabaho ng mabuti, sa huli ay magtatagumpay din. Talaga bang hindi ka luluha hanggat hindi mo nakikita ang kabaong? Tandaan mo ang sinabi mo ngayon. Hinintay ko ang tagumpay mo para mapahiya ako. Guru Li, ikaw ang aking guro. Tinuruan mo ako ng 3 taon. Kahit man ako'y magtagumpay o mabigo, hindi ko haharapin ang iyong mukha. Dahil ikaw ang aking guro. Ikaw ang aking nakatatanda. Lin Zixia, napasok ka ba sa ulo? Hindi ka talaga naniniwala na pagkatapos ng 10 taon, makakamit mo na ang tagumpay. Bumalik at ipamukha kay Teacher Li. Kuya Jiang Hao, huwag ka nang makipag-away sa hangal na ito. Siya kasi, hindi matanggap ang kanyang pagiging karaniwan. At ang kabiguan araw-araw. Lahat ay nabubuhay sa mga ilusyon. Hindi mo dapat sabihin yan. Baka si Lin Zixia ay makagawa ng pangalan sa hinaharap. Bumubulong ka. Tulad ni Lin Zixia, na hindi nakapasa sa kolehiyo, ay maghihirap na lamang sa ilalim ng lipunan sa hinaharap. Nakagawa ng sariling mundo. Siguro nagbasa kayo ng 3 libro at naging tanga na. Hindi naman ako mayabang. Pagkatapos naming magtapos ni Jiang Hao, kikita kami ng milyon-milyon bawat taon. At ikaw, sa buong buhay mo, isa ka lang sa lipunan. Hindi mo kami maaabot kailanman. Lin Zixia, sa tingin mo ba tama ang sinasabi ko? Mukhang hindi ka masyadong sang-ayon na. Wala akong hindi pagsang-ayon. Walang makakapagsabi kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Ha-ha-ha-ha. Ha-ha-ha-ha. Lin Zixia, talagang matigas ang iyong dila. Sige, bibigyan kita ng 10 taon. Pagkatapos ng 10 taon, magkikita tayo para sa reunion ng klase. Lahat tayo ay pumayag na. Sa oras na yon, tingnan natin, anong mga tagumpay ang makakamtan natin. Si Jiang Hao, itong walang kwenta. Paano siya makakasiguro na makikipaghabulan sa'yo? Saka, panalo na tayo. Pero parang hindi pa rin patas. Ikaw ay isang haligi ng bansa. Siya ay isang simpleng waitress lang. Ah, pasensya na. Nakalimutan ko na siya ay waitress. Sige na, sige na. Huwag mong hayaang isang daga ang makasira. Nagsimula ng masangsang na sabaw. Tara, mga estudyante, kumain na tayo. Kumain na. Sabi ni Guru Li, tama siya. Hindi natin pwedeng hayaan na ang taong ito ang makaapekto sa pagkain natin. Umalis na kayo agad. Tara, kumain na tayo.
Siksya. Kanina, narinig ko lahat sa kwarto. Hindi ko yon itinuturing na biro. Si Liu Bang, ang unang emperador, ay 36 taong gulang nang manood ng mga aso na nag-aaway. 54 taong gulang nang makamit ang kapangyarihan sa buong mundo. Ang isang tao, basta't may kakayahan, ay nakatakdang magningning. Lalo na kung katulad mo. Ang taong kayang tiisin ang hindi kayang tiisin ng iba. 10 taon mula ngayon. Naniniwala ako sa'yo. Sigurado akong makikilala ka. Kaya mo yan. Pinakabagong balita. Opisyal nang nagbago ang may-ari ng pinakamayamang tao sa Longguo. Mansyon ng pinakamayaman. Nang pinangalanang Xingrui Building. Ang kanyang chairman ay tahimik. Hindi kailanman nagpapakita. Boss, sabi mo ba na sa reunion na ito, lahat ba ay darating? Siyempre naman. Sa reunion na ito, halos lahat ay darating. Wani, ang tagal na nating hindi nagkita. Kumusta, Kapitan, ang tagal na? Pumayat ka na naman. Anong sasakyan yan? Ang sasakyan na ito, hindi bababa sa 2 milyon. Anong sasakyan ito? Sino ang nagdala ng ganitong magandang sasakyan dito? Matagal na tayong hindi nagkita. Mga kamag-aral. Pero si Jiang Hao pa rin ang may talento. May driver pa nga siya. Diba? Akala ko okay na ang magka-sports car. Pero hindi ko inasahan na may mas magaling pa pala sa kanya. May bundok sa labas ng bundok ah. Anong ikinumpara mo kay Jiang Hao? Siya, pag-graduate niya, nag-abroad na. Dollars ang kinikita niya. Dollars ang kinikita niya. Jiang Hao, kailan ka babalik sa bahay? Anong plano mong bumalik? Ah, sa pagkakataong ito ah. Hindi na ako babalik. Hindi na ako babalik. Jiang Hao, hindi ka ba kumikita ng milyon kada taon? Bakit mo sinasabing hindi ka na babalik? Ang ating chairman, kailangan bumalik sa bansa para makipag-usap sa Xingrui Group tungkol sa pakikipagtulungan. Kung magtagumpay, ako ang magiging espesyal na inatasan. Bumalik sa bansa at magtatag ng isang kumpanya na nakatuon sa pakikipag-ugnayan sa Xingrui Group. Anong Xingrui Group? Jiang Hao, sobrang galing mo naman. Kaya mong makipag-usap sa Xingrui Group para sa pakikipagtulungan. Hindi katulad ko. 1 taon na akong naghahanap sa Xingrui Group. Wala pa akong nakitang supervisor. Walang ganun. Pag natapos na itong usapan ko sa kolaborasyon, tutulungan kitang ipakilala sa isang manager. Talaga ba, Kuya Jiang Hao? Maraming salamat talaga. Huwag mong kakalimutan kami, Kuya Jiang Hao. May pakikipagtulungan ba kayo sa Xingrui Group? Iniisip mo rin kami ha? Tayong lahat ay matagal nang magkaklase eh. Kung meron akong ganitong magandang balita, syempre isipin ko kayo. Sige na, sige na. Halos lahat na ng mga kaklase ay nandito na. Tara na, magpunta na tayo sa salu-salo. Sandali lang, teka. Anong nangyari, Kuya Jiang Hao? Bakit parang may kulang na tao? May kabuang 36 tayong tao sa klase. Kung ibabawas ang nandito, at yung mga nagsasalita sa grupo, na pumasok ng maaga, parang may kulang nga, di ba? Sino ang kulang? Isang taong mayabang at mapagmataas. Isang taong mayabang at mapagmataas. Hindi mo kaya sinasabi yung waiter na yon? Si Lim Zixia ba? Tama, siya nga yun. Ay, Brother Jiang Hao. Bakit mo siya tinatanong? Talagang hindi ka mapakali kapag napag-uusapan siya. Bakit mo dinala yung pitzel? May mga tao talagang mayabang na nagsasabi na hindi lahat ay nasusukat sa mga marka. Kaya talagang nagiging curious ako ngayon. Kung paano na siya talaga. May nagawa ba siyang maganda? Nakakatawa si Kuya Jiang Hao. Isang waitress lang siya, di ba? Anong mga tagumpay ang maabot niya? Huwag nang sabihin 10 taon na. Kahit na 20 taon o 30 taon, wala pa rin siyang makakamit na tagumpay. Jiang Hao, huwag mo na siyang hanapin. Nakita ko siya ilang araw na ang nakalipas. Nakita ko siya. Ilang buwan na ang nakalipas. Nasa meeting room ako ng Xingrui Group. Nakita ko siya.
Ano yon? Xingrui Group. Huwag kayong mag-alala, mga kaibigan. Hindi siya nagtatrabaho sa Xingrui Group. Nagtatrabaho siya doon bilang janitor. Hahaha, janitor pala siya. Akala ko ay janitor siya. Akala ko, nagtatrabaho siya sa Xingrui Group. Nakita ko siyang nagwawalis doon. Jian Haojie. Sobrang mataas naman ang tingin mo sa taong iyon. Yung tao na yon, sa Xingrui Group, walang kwalifikasyon para maging gwardiya. Tama ka, Jiang Hao. Hindi mo ba talaga akalaing ang cute na yon ay makakalampas sa atin? Iyon lampasan siya. Ang ganitong tao ay hindi karapat-dapat sa atin. Siguradong nahihirapan siya ngayon. Kung meron kang kahit kaunting tagumpay, umalis ka ng maaga. Matupad na natin ang ating 10 taon na pangako. Siguradong gagamitin niya ang pagkakataong ito para magpanggap ng husto. Tama, noong huling salu-salo para sa pasasalamat sa guro. Talagang dinanas niya ang kahihiyan. Kung meron kang kahit kaunting tagumpay, matagal na tayong binigyan ng mukha. Ang cute ay cute talaga. Habang buhay, kailangan maging cute lang. Hahaha, akala ko pa naman. Sa pagkakataong ito, makakakita ako ng milagro. Mukhang hindi ko na makikita yon. Mga kaklase, tara na natin. Wow, tingnan nyo ito. Sino kaya ang may ganitong karangya? May helicopter pa at Ferrari. Siguradong isang importante. Hindi ko alam kung sino. Pero siguradong hindi si Lin Zixia, walang kwenta yon. Huwag kang magsalita ng basta-basta. Kung sakali, malaman ng taong mahalaga sa loob ng sasakyan, ay tapos na tayo. Lin Zixia. Hindi ako nagkakamali, di ba? Hindi ka nagkakamali. Ito talaga siya. Anong nangyayari? Paano siya nakasakay sa ganitong magandang sasakyan? Ito ay Ferrari. Baka naman si Lin Zixia ay yumaman na. Naku. Hindi ko akalain na ganito na siya kaswerte. Kung alam ko lang, hindi ko sana siya nilait. Ano na ang gagawin ko ngayon? Hindi ko akalain na siya ang estudyanteng may pinakamababang marka noon. Ngayon ay talagang maganda na ang takbo ng buhay. Ang galing-galing mo na. Lin Zixia, ginawa mo ang lahat para sa reunion ng mga kaklase ngayon. Talagang nag-effort ka, ha? Jian Hao, anong ibig mong sabihin dito? Anong nag-effort? Ano ang ibig sabihin nito? Ikaw ay... Lin Zixia, huwag kang magmalaki at walang hiya. Ginagawa mo ang iyong imahe at umuupa ng mamahaling sasakyan. Hindi ba't para ipakita sa ating mga dating kaklase na ikaw ay magaling? Ngayon, nagkukunwari kang hindi mo ako kilala. Jian Hao, ang ibig mong sabihin ay, ang sasakyan niya ay inuupa. Bilang karagdagan sa pag-upa, ang ganitong tao, anong karapatan niyang sumakay sa ganitong mamahaling sasakyan? Natatakot ako. Akala ko ay isang mayamang tao. Akala ko ay inuupa lang pala. Ang ganda ng sasakyan. Ang upa nito sa isang araw ay hindi bababa sa 10,000. Ito pa ang pinakabago na Ferrari. Itigil mo yan. Bakit ka sumisigaw? Walang problema. Mag-upa na lang ako ng isa. Kilalang kilala mo ba ang mga taong ito, Ginoong Lin? Yo, Lin Zixia. Umuunlad ka na. Hindi lang nagrerenta ng sasakyan. Kumuha ka pa ng artista. Hahaha. Kilalang kilala. Kilala. Si Ginoong Lin mula sa Ocean Group. Inaasahang darating sa isang oras. Ngayon, bihira tayong magkita. Kaya't magkwentuhan tayo. Sabi ko, Zixia, kahit na 10 taon na ang nakalipas, na nagkasundo kayo ni Jiang Hao. Ngunit ngayon, wala ka namang dahilan para umupa ng sasakyan, di ba? Kung mag-upa ka, mangyaring umupa ng artista.
Akala mo talaga ay presidente ka na? Ikaw. Sige na, sige na. Mga kaklase, lahat ng dumating ay bisita. Sa katunayan, kaklase din natin sila. Anong kaklase? Sino ang kaklase niya? Ako ay nagtapos sa isang prestihiyosong universidad. Tulad niya na hindi nakapag-aral sa kolehiyo. Sino ang kaklase niya? Sa inyong lahat. Sino ba ang hindi nagtapos sa kilalang universidad? Sa tingin mo, kaya mong maging kaklase namin? Mula nang magtapos kami sa mataas na paaralan, hindi na siya kapareho ng mga tao namin. Ikaw, kayo. Kung kayo ang nandito, ginagawa mo lang ito para pagtawanan ako. Sige, mauna na ako. Sa totoo lang, mayroon pa akong isang napakahalagang pulong. Lin Zixia, okay lang nalokohin mo kami. Pero bakit mo pa niloloko ang sarili mo? Lin Zixia, alam ko, yung pustahan noong 10 taon na ang nakalipas, na hindi mo malilimutan magpakailan pa man. Pero hindi naman siguro, dahil sa maliit mong paggalang sa sarili. Magpakatotoo ka na lang. Nga, sa tingin mo, anong klaseng tao ka pa kung magpupulong ka pa? Anong sinasabi mo? Si Lin Zixia ay malapit ng maging 30, di ba? Baka naghihintay siya para sa pagpupulong ng mga magulang. Haha, hahaha. Huminto ka. Anong balak mo? Lin Zixia. Sobrang gusto mong agawin ang aking atensyon. Pwede kang magrenta ng Ferrari. Sige, gagawin kong totoo ang lahat. Tingnan mo ang donasyon ni Guru Li. Gaano kalaki ang maibibigay mo? Guru Li. Donasyon. Pag naririnig ni Lin Zixia ang salitang pera, nagsisimula na siyang magpanggap na walang alam. Hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Lin Zixia, huwag kang magpanggap na hindi mo alam. Alam nating lahat na ang pagtitipong ito ng mga kaklase ay para sa donasyon kay Ginoong Li. Bakit ka nagpapanggap na parang wala kang alam? Hindi naman talaga siya walang alam, di ba? Nagpapanggap lang siyang hindi alam. Sa totoo lang, naubos na ang pera sa pag-upa ng sasakyan. Saan pa kami kukuha ng pera para kay Guru Li? Si Zixia ay ganito, siya ang ating guro. Siya ang asawa ni Guru Li. May sakit siya ng malubha. Si Guru Li ay naglaan ng lahat ng kanyang ipon para sa kanyang pagpapagamot. Nang marinig ko ang balitang ito, naisip kong tawagin ang reunion na ito para mag-donate ng pera kay Guru Li, para na rin magpasalamat sa kanyang kabutihan. Gaano kalaki ang kailangan ni Guru Li para magamot? Ay naku, Lin Zixia, ang yabang mo talaga. Sino ba si Guru Li? Gaano karaming pera ang kailangan? Hindi ba't ang perang ito ay kaya mong ilabas lahat mag-isa? Ay naku, Wani, sana'y tumahimik ka na lang. Nagmamalasakit ka rin naman kay Guru Li sa likod. Ayaw ko lang sa mga taong mapagkunwari. Pansamantalang pagtataya. Guro ng mga guro. Ang gasto sa paggamot sa unang yugto ay kailangan ng 1 milyon. Kung nais talagang magpagaling ng buo, kailangan ng 1 milyon. 1 milyon. 1 milyon. Bakit kailangan pang magsalita ng napakarami ni Hihui? Sabi pa ng 1 milyon. Nakikita ko siya. Hindi man lang makakuha ng 1,000 piso. Magmadaling pumasok para sa seremonya ng donasyon. Na, huwag nang mag-aksaya pa ng oras dito. Ang seremonya ng donasyon ang importante. May sakit si Tia. Naghihintay pa rin ng pera. Sige na, sige na. Magsimula na tayo agad. Ginoong Lin, anong nangyari? Malapit na dumating si Chairman Chen ng Ocean Technology. Papasok muna ako para mag-donate. Sa wakas, siya rin ang aking guro. Ginoong Lin, naaalala ko na sinabi niyo na minsang si Guru Li ay sa harap ng lahat. Ay ginawang halimbawa ng kabaligtaran sa iyo. Bakit ngayon ay handa pa rin silang mag-donate sa kanya? Guru Li, kahit na ginamit mo ako bilang masamang halimbawa, alam ko na galit ka dahil hindi ko natutugunan ang inaasahan mo. Noong ako ay bagong pumasok sa paaralan, ang mga marka ko ay maayos naman. Kung hindi lang sana ako nagmula sa mahirap na pamilya, maaari rin akong maging katulad nila, makapasok sa isang prestihiyosong universidad. Mas naiinis si Guru Li dito. Sapagkat isang araw lang siyang naging guro, magpakailan pa man siyang naging magulang.
Ngayon na nangyari ito sa kanya. Paano ako pwedeng tumahimik lang? O Ginolin. Ganito pala ang nangyari. Ang laki ng pananaw mo talaga. Maligayang pagdating sa Mount Juehua. Sa pagtitipon ng mga kaklase na ginaganap tuwing 10 taon. Dito, nagpapasalamat ako sa inyong lahat. Sigurado akong alam na ninyo. Sa pagkakataong ito, hindi lang ito basta pagtitipon ng mga kaklase, kundi para rin tumulong kay Guro Lee. Malagpasan ng pagsubok. Di ko na kailangang magsalita ng mga emosyonal na salita. Simulan na natin ang pagbibigay. Magbigay ayon sa kakayahan. Kahit gaano kalaki o kaliit, ito ay isang pagpapakita ng ating damdamin. Nandito ako para pasalamatan kayong lahat sa ngalan ni Guro Lee. Ang dahilan kung bakit ako nakapasa sa kolehiyo. Dahil ito sa ang walang sawang pagtuturo ni Guro Lee. Sa pagkakataong ito, may malaking nangyari kay Guro Lee. Hindi ko titigilan ito. Sa pagkakataong ito, magbibigay ako ng 1,000,000. Salamat. Hindi mataas ang kinikita ko. Pero ako ay 5,000. Salamat. Magbibigay ako ng 3,000. Kumita ako ng 4,000. Salamat. Magbibigay ako ng 8,000. Salamat. Salamat sa inyong lahat. Kagawad, kakasimula ko lang magtrabaho kamakailan. Hindi pa stable ang kita ko. Kaya magbibigay na lang ako ng 800. Salamat po. Kahit na maganda ang kita ko, kakatapos ko lang bumili ng bahay. Salamat, kagawad. Kakatapos ko lang magpakasal. Kakaanak lang ng anak ko. Sobrang dami ng kailangan kong gastusin. Sige, simulan ko na. 500 na lang siguro. Salamat. Wani, nakikita kong may sports car ka na. Magkano ang balak mong i-donate? Kahit sports car ito. Pero nagsara na ang kumpanya. Hindi ko pa natatapos bayaran ang buwan ng hulog ko. Salamat. Wani, noong panahon ni Ginoong Lee, siya ang nag-alaga sa'yo. Bakit 300 lang ang na-donate mo? Ang liit ng na-donate mo. Iyan 300 lang kaya niyang ipakita yan. Kung hindi ako nagkakamali. Yung kwintas mo, siguradong nagkakahalaga ng 10,000, di ba? Napakamahal na kwintas, 300 lang ang i-donate. Anong kinalaman ng pagbili ng kwintas sa donasyon? Sabi ng class president, dapat ayon sa kakayahan. Ganito lang talaga ako. Sige na. Magkano ang naibigay nyo, mga klase? Lahat ay isang pagpapakita ng puso. Huwag kayong mag-morally blackmail, salamat. Kuya Jianghao, magkano ang naibigay mo? Kuya Jianghao, nakabili na ng Maserati. Siguradong malaki ang naibigay mo, di ba? Sa klase natin. Si Kuya Jianghao ang pinakamagaling sa lahat. Siya ay ang paboritong estudyante ni Guro Lee. Hindi pwedeng kulang ang ibibigay na donasyon na ito, ha? Kuya Jianghao, ipakita mo na ang isang trick. Hayaan nilang makita ng maayos. Hindi. Parang may sakit yata ang mga taong ito. Yung mamayagpag kong sasakyan ay dahil sa sarili kong kakayahan. Bakit, kung may mamayagpag akong sasakyan, kailangan ko bang mag-donate ng mas marami? Hindi naman galing sa hangin ang pera ko. Pasensya na po, malaking kapitan. Kakatapos ko lang bumaba ng eroplano at dumiretso dito. Wala rin akong dalang masyadong pera. 2 lang ang nasa akin. Pero kahit 1 sentes ay hindi ako nag-iwan, nagdo-donate ako lahat. Pasensya na po, lahat. Talagang pasensya na po, lahat. Salamat. 2,000 ay marami na. Ito na ang pinakamalaki na naitulong natin dito. Ito ay 2,000. Ang sahod ko sa isang buwan ay 10,000. Mawawala na ang 1 per 5 nito.
Kung hindi dahil sa mga plano ng kumpanya. Ayoko talaga pumunta sa walang kwentang pagtitipon na to. Zixia. Pasensya na. Pasensya na. Matagal na akong hindi gumagamit ng cash. At biglaan pa ang nangyari. Kaya ayos lang, ayos lang. Lin Zixia, kung ayaw mong mag-donate, huwag na lang. Sinasabi pa na matagal nang hindi gumagamit ng pera. Naghahanap lang ng dahilan at palusot. Hindi ko alam. Akala ko kung sino ka pa. Talagang kapos at mahilig magpanggap. Sabi ko, later. Nag-donate na tayo, ayos na yon. Bakit mo pa siya pinapadonate? Sigurong ginamit niya ang pera niya sa pag-upa ng sasakyan. Mas gugustuhin mong gumastos ng ilang libong yuan para mag-upa ng eroplano. Mag-upa ng mamahaling sasakyan at mag-imbita pa ng mga artista. At ayaw mo pang magbigay ng ilang daang yuan sa guro. Ang galing mo talaga. Una sa lahat, hindi ko talaga alam na mangyayari ang ganitong bagay kay Guro Lee. Kahit pa nga, hindi ko alam na may reunion ng mga kaklase ngayon. Wala. Hindi ako nagsisinungaling. Lin Zixia, huwag ka nang magpalusot. Alam namin lahat. Hindi ba't noong taon na yon sa farewell banquet? Nahiya ka ni Guro Lee, di ba? Ngunit si Guro Lee ay para sa ikabubuti mo. Napakamakitid ng isip mo, na para bang sinusukat ang isang marangal na tao. Wala akong ganoon. Lin Zixia, kung mayroon ka man lang kaunting pasasalamat. Hindi sana ganito, na wala kang maibigay kahit isang sentimo. Itong si Guro Lee, paano kaya? Matapos ang 3 taon na pagtuturo sa iyo ng buong sikap. Parang bang isang bakal na kura. Wala kang karapatang makibahagi sa pagtitipong ito. Kung ako ikaw, matagal na akong umalis. Sinasabi mo na tama. Hindi siya karapat-dapat na narito sa ating salu-salo. Iminumungkahi ko na paalisin si Lin Zixia. Paalisin si Lin Zixia. Paalisin siya. Ang ganitong tao ay dapat paalisin. Haha. Tama na. Tama na. Kailan ko pa nasabi na ayoko nang mag-donate? At saka, kailan ko pa kinamuhian si Guro Lee? Gusto mong magpanggap, di ba? Gusto mong magmukhang maganda ang mukha mo, ha? Tingnan ko lang kung magpanggap ka pa rin. Tingnan natin kung magkano ang maidadagdag mo kay Guro Lee. Mag-donate ka. Mag-donate na. Kung gusto mong maging kaakit-akit, sama-sama tayong magpatuloy. Basta't may maibigay ka. Ako, naghihintay lang ako na sampalin mo kami. Asistente Zhao ay nandito. Sinasabi ko wala akong cash. Kasi plano kong magbayad ng tseke. Kagawad, ingatan mo ito. 10,000,000, milyon. Zixia, magdodonate ka ng 1,000,000. Ilanan? 1,000,000. Anong 1,000,000? Siyempre, iyon ay 1,000 milyon. 10,000, 100,000. Ang 1,000,000 ay talagang 1,000 milyon. Talagang anong mga nakatagong mayayaman. Huwag mong sabihin totoo nga. Huwag mong sabihin totoo nga. Kanina, helicopter na naman. Ferrari na naman. Ngayon, sabay-sabay, may isa na namang 1,000 milyong tseke. Talagang super yaman ito. Kanina, nainis ko pa si Lin Zixia. Hindi ko akalain na siya ay super yaman. Anong ganito kayaman? Anong kalokohan ng super yaman na yon? Huwag kayong basta-basta maniwala sa kanya. Jiang Hao, anong ibig mong sabihin? Ibig sabihin ba na peke ang tseke na ito? Hindi ko alam kung peke o hindi. Pero itong tseke na ito,
Hindi mapapalitan ng 1,000,000. Kung totoo ang tseke na ito, paano naman hindi maipapalit? Basta't hindi peke ang tseke, maaaring maipalit. Hindi ba't tseke lang naman yan? May hawak din akong ganitong tseke. Naglagay ako ng 1,000,000,000. Sino man ang gustong kumuha, pumunta lang. Halika na. Pero hindi ko alam kung matutupad ba yan. Hindi ko alam kung mangyayari. Nalaman ko na. Kuya Jianhao, ang ibig mong sabihin si Lin Zixia. Wala siyang 1,000,000. Para magmukhang cute, nagsulat siya ng isang peke na tseke. Ganun pala, nagmukha na naman siyang cute. Wala na namang ginastos. Ganun ba ang ibig sabihin? Matalino. Sabi ko na nga ba't ang yabang ni Lin Zixia? Akala ko nag-artista lang siya. Hindi ko talaga maintindihan. Ano bang layunin ni Lin Zixia sa ginagawa niya? Ano ba talaga yon? Sinasabi ko na ikaw ay bobo. Inilabas ni Lin Zixia ang tseke. Para bang tapos na ang pagiging cute niya? Guruli, isang tao lang ang nagdadala ng tseke papunta sa bangko. Gaano katagal ang kailangan para mag-redeem? Kahit isang araw pa siguro. Sa tingin mo, magtatagal pa tayo dito? Naiintindihan ko na. Si Lin Zixia ay ginagamit lang ang oras. Para maisakatuparan ang plano niya. Hindi kailangang gumastos ng kahit 1 sentimo. Pinakamalungkot pa, si Teacher Li pa ang kawawa. Tama. Akala ko talaga mayaman siya. Ngayon ay mukhang wala siyang pera at masama. Ayos ka, Lin Zixia. Sayang siguro Lin ay napakabait sa'yo. Kung ayaw mong mag-donate, ayos lang. Pero kumuha ka pa ng tseke na hindi maaring ipalit. Talagang walang puso. Nagmamalaki sa 1,000,000,000 halaga. Hindi talaga karapat-dapat si Lin na gawin ito. Oh, mukhang talagang nag-e-effort ka, Para sa isang simpleng 1,000,000,000. Alam mo ba kung gaano karaming pera ang 1,000,000,000? Sapat na yon para bilhin ang 10 buhay mo. Pangulo, ipapadala mo ba ang donation box na ito kay Guro Li? Ibigay mo na ito kay Guro Li. Nagsinungaling ba ako? Pagkatapos matanggap ni Ginoo Li ang pera, malalaman din. Bakit sobrang kumpiyansa ni Zixia? Totoo bang may papalit ang tseke na ito? 1,000,000, sige na. Mas maganda kung ipapadala na lang muna. Kung totoo nga, may pag-asa na ang paliwanag. Kung ito ay peke, wala namang mawawala. Ayos. Xiaopeng. Dahil nakapag-donate na ako, hindi na ako makikisali. Sandali lang. May kailangan ka pang gawin. Wala pang konklusyon tungkol dito. Bakit ka nagmamadali? Kung maantala mo ang proyekto ni Ginoong Lin, huwag mong asahang makakaligtas ka. Saan mo ba nakuha ang aktor na ito? Alam mo ba ang proseso ng proyekto? Alam mo ba? Gaano karaming bilyong proyekto ang pag-uusapan ni Ginoong Lin mamaya? Lin itong aktor na ito, simulan na ang iyong palabas. Talagang gusto kong marinig kung anong proyekto ang pinag-usapan ni Ginoong Lin na maaaring masukat sa bilyon. Ikaw, sige na, huwag na silang pakialaman. Ginoo Lin, Jianhao, wala na akong oras makipagsikahan sa'yo. Dito, walang kwentang usapan. Kung wala namang importante, uunahan na kitang umalis. Hindi pwede. Ano ba talaga ang ibig mong sabihin? Walang kwenta. Parang may hawak kang walang laman na tseke. Tapos akala mo makakaalis ka na. Walang paraan. Walang paraan. Kung ganyan ang gusto mong gawin, kailangan mong harapin ang mga konsekwensya. Anong ibig mong sabihin? Hindi ka ba kakarating lang ng 1,000,000 pisong tsek? Naabisuhan ko na yung estudyanteng iyon kanina. Nasa daan na siya. Papunta sa ospital ni Guro Li. Hihintayin niya na makuha ni Guro Li yung tseke at mapalitan ito ng pera. Saka ka lang makakaalis. Huwag mag-alala. Mabilis din itong gagaling.
Pamilya ng pasyente. Kailangan ng pasyente ng pangalawang operasyon agad. Nakaipon na ba kayo ng bayad sa operasyon? Ako. Kailangan mong makuha ang 1 milyong mabilis, kung hindi. Walang silbi ang gamutin ang sakit ko. Natatakot akong sirain ang pamilya. Anong sinasabi mo? Handa akong ibigay ang buhay ko. Gagamutin din kita. Makinig ka sa akin. Kakaikasal lang ng anak. Kung dahil sa akin ay madadamay ang pamilya, hindi ako mapapanatag sa buhay ko. Mag-alala ka lang. Siguradong maghahanap ako ng paraan para dito. Anong gagawin natin? Yung pera namin ay mga ilang daang libo lang. Siguradong may paraan tayo. Ngayon narinig ko kay Qianhui na magkakaroon ng reunion ng mga kaklase. Sabi nila magdodonate para sa atin. Lahat sila ay sobrang nakakabilib. Guro Li, Xiaopeng, lahat ng pera na ibinigay ng klase natin ay nakarating na. Maraming salamat sa inyo. Na naisip pa rin niyo ang guro. Ay, Guro Li, anong sinasabi niyo? Kayo ang aming guro. Ngayon, may problema ang guro. Paano tayo makakapagpabaya? Xiaopeng, napakabait mo talaga. Salamat. Guro Li, kanina ay nag-compile ako. Kabuang 180,366. Siyempre, 180,000 lang. Anak, anong sinasabi mo? Lahat ito ay kanilang taos pusong pasasalamat. Hindi ko iyon ang ibig sabihin. Oh, ganon. Tama, Guro Li. May hawak pa akong isang tseke. Tsik. Ang tseke na ito ay 1 milyon. 1 milyong asawa. May pag-asa na tayo. Ang tseke na ito ay kay Xiaopeng. Bantayan mo muna ito dito. Guro, pupunta ako sa bangko. Ay. Guro, yung tseke ay kay Lin Zixia. Ano ang gagawin ng misis ng guro? Sabi ng lahat na ang tseke ay walang laman. Walang laman na tseke, kaya bilisan mo. At tawagan mo ang guro mo. Walang sumasagot. Hindi siya sumasagot sa telepono, ay naku. Tseke na walang laman. Sige na, mabilis. Tawagan mo na agad ang teacher mo. Walang sumagot. Hindi sinasagot ang tawag niya, naku. Ginoli, matagumpay na na-encash ang tseke mo. Nasa account mo na ang pera. Tingnan mo nga. Wala ka namang ibang kailangan dito. Aalis na muna ako. Sige, ingat ka. Naku, naligtas na ang asawa ko. Sa wakas ay naligtas na siya. Uy, sino ba naman ang may ganitong kakayahan? Biglang nag-donate ng 1 milyon. Kailangan kong pumunta agad sa lugar ng donasyon para tingnan. Kuya Jianghao, huwag mo namang pahirapan ang cute na ito. Bakit ang bilis niyang umalis? Siguradong natatakot siyang dumating si Guro Li para magtanong at magalit. Zixia, bakit ang hilig mong magpanggap? Kung magpapanggap ka, ayos lang. Nagtakbuhan pa sa huli. Talagang kaakit-akit. Ang mga mababang estudyante ay talagang mababa. Habang buhay, ay para lamang sa mga maliliit na bagay. Hindi makapasok sa mataas na lipunan. Sinasabi ko na ang tseking iyon ay totoo. Bakit hindi kayo naniniwala? Kung totoo nga, bakit ka nagmamadaling umalis? Hindi ako umaalis. May kailangan akong gawin. Anong mahalaga sa'yo, napaka-cute mo? Gusto mo lang talikuran? Ako si Lin Zixia. Gusto mo bang umalis? CJ, basta't aminin mo sa harap ng mga kaklase na ang tseke na ibinigay mo ay walang laman. Makakaalis ka na. Kung hindi, wala kang mapupuntahan. Nagmamalaki ka. Pwede bang tumahimik ka?
Anong sinasabi mo dito? Kaklase ko siya. Anong pakialam mo? Ikaw. Talaga bang gusto niyong malaman kung totoo o hindi ang tseking ito? CJ, nandito ako kasama niyo ngayon. Hintayin si Guru Lee. Chairman, pumunta ka muna at salubungin sila. Sabihin mo sa kanila na may iba pa akong gagawin. Pag-usapan na lang natin ang tungkol sa proyekto mamaya. CJ. Grabe, ang kumpiyansa ni Lin Zai ni Brother Jiang Hao. Hindi kaya totoo yung tseke na yon, di ba? Iyan imposibleng mangyari. Siya nga. Talagang mahilig sa mukha, kaya't nagpipilit siya. Kung totoo ang tseke niya, lulukod ako at yuyuko sa kanya. Patawad, matagal ka nang hinihintay ni Ginoong Ma. Sa wakas, nandito na si Ginoong Zhao. Ginoong Lin, may konting problema lang. Maupo muna kayo at mag-usap tayo. Paano naman magkakaroon ng problema si Ginoong Lin? Hindi pwedeng mangyari yan. Sa panahon ngayon, may ganitong mapagsamantala pa rin ba? Kailangan kong tulungan si Ginoong Lin na ayusin to. Ginoong Ma, huwag po kayong mainis. Si Ginoong Lin na bahala dyan, kaya niya nang ayusin. Hindi tungkol ito kay Lin. Ito ay tungkol sa akin. Kasalukuyan, may isang batang tao ako sa ilalim ko. Napakahusay niya. Nasa bansa siya. Marami siyang koneksyon. Hahayaan ko siyang tumulong sa pag-ayos nito. Saktong makikilala rin niya si Lin. Hey! Hello, Chairman. Bakit bigla kang tumawag sa akin? Ano? May nananakit sa chairman ng Xingrui Group. Nandyan ka rin sa Juehua Mountain Villa. Sige, hintayin mo ako saglit. Pupunta na ako. Sabi ni Assistant Zhao, nakakatuwang pagkakataon nito. Yung batang ito, nasa Juehua Village din. Saktong-sakto, hayaan mong siya na ang bahala. Ayusin ang mga walang kwentang yon. Nasa na siya, bakit kaya napakaswerte niya? Alam mo ba, Assistant Zhao, hindi mo alam ito. Kahit nasa ibang bansa siya. Sinasabi rin niya na malapit lang daw siya. Isipin mo, kaya niyang makuha ang pagkakataon na makipag-ugnayan kay Chairman Xingrui. Hindi niya pwedeng palampasin yun ng madali. Tulungan mo si Zhao, ayos ba? CJ. Jiang Hao, anong sinasabi mo kanina sa telepono? Sino ang chairman ng Xingrui Group? Sabi ng aming chairman. Ang chairman ng Xingrui Group. Nandito lang sa Juehua Mountain Villa. Ang chairman ng Xingrui Group. Pumunta sa Juehua Mountain Villa. Kaya't ibig sabihin, maaari ko nang makita siya agad. Ito ay isang malaking tao. Wani, anong ginagawa mo? Ano ang alam mo? Gusto lang niyang umangat sa buhay. At maging isang phoenix. Narinig ko nga, na ang pinakamayaman sa Longcheng, hanggang ngayon ay hindi pa kasal. Gusto mo bang subukan na gawing motorsiklo ang bisikleta? Wani, kahit na medyo maganda ka. Pero siya ang pinakamayaman sa Longcheng. Paano kung babae siya? Masasabi ko lang, huwag mo nang guluhin pa. Nagsisinungaling ka. Sinasabi ko lang ang totoo. Anong totoo ang sinasabi? Ako ay isang solong mayaman at solong tao rin. Paano kung lalaki siya? Baka nga, gusto niya ang katulad ko. Ikaw, ang cute mo. Anong karapatan mong pagtawanan ako? Tinatawanan kita dahil sa mga kalokohan mo. Ikaw, ipagpatuloy, ipagpatuloy, ipagpatuloy. Ikaw. Anong ikaw? Tatamaan kita, ang cute mo. Wani, lahat tayo ay mag-aaral. Hindi ka rin makakagalaw ah. Sino ang kaklase niya? Isang cute na tao, hindi ka naman karapat-dapat ipagsama sa akin. Hindi mo rin ba tiningnan ang sarili mo? Anong asal? Shen Wani. Huwag na nating pag-usapan ang aking asal. Sabihin mo na lang na puno ka ng mga salita. Puno ng dumi ang bibig. Mga salitang marumi. Nagmamasid sa pera.
Tulad mo, anong klaseng tao ka? Sino ang makakakita sa'yo? Ay naku, anong balak mo? Gusto mo bang saktan ako? Hindi ako sasaktan. Lumayo ka na sa akin. Kailangan ko pa bang magbigay ng dahilan kung bakit kita huhugutin? Si Jianhao ay nang-aapi sa akin. Dapat mong ipagtanggol ako. Walang problema ngayon. Turuan ko itong batang ito kung paano makitungo sa buhay. Assistant Zhao, ako na ito. Ayaw na ayaw ko talaga ng mga taong makapangyarihan at makapanghusga sa buhay ko. Kung sakaling magka-ideya kaming mag-away, huwag mo na akong pigilan, ha? Hindi na kailangan, Ginoo, yung tulad ni Ma. Hindi ka na kailangang makialam. Hindi, normal lang talaga ako. Hindi ako gagamit ng lakas. Pero itong mga batang ito, hindi respeto kay Ginoong Lin. Kailangan kong kumilos at turuan sila. Napakaubod ng panga ni Lin Zixia. Pati kaklase niya sinuntok. Yung mga taong walang kakayahan tulad niya. Habang mas nilalapastangan nila ang iba. Para lang mapakita ang kanilang kakayahan. Tama siguro Lin noong araw. Isang daga lang yan. Nagsira ng isang buong kaldero. Kahit na mahirap kaming magkaisa. Naging ganito pa ang lahat. Lin Zixia, pinapaalalahanan kita. Ngayon, agad na mag-sorry kay Wanyi. Hindi naman ako nagkamali. Bakit pa ako mag-sorry? Si Jianhao, ang leader. Talagang hindi ko na kayang tiisin. Nagtitiis na ako ng isang araw. Itong si Lin Zixia. Simula umaga pa lang, umupa na ng isang cute na Ferrari. At pagkatapos, gumawa pa ng isang tseke na nagkakahalaga ng 10 milyon. Ate, reunion natin ito ng mga kaklase. Hindi ito isang masayang pagtitipon. Lin Zixia, baka medyo sobra ka na. Una, hindi ko kailanman alam na ngayon ay reunion ng mga kaklase. Pangalawa, ang sasakyan ko ay binili ng kumpanya. Hindi kailanman inarkila. Ang ikatlong tseke ay hindi rin peke. Tungkol sa pananakit sa kaklase. Hindi ako kailanman gumalaw ng kamay mula simula hanggang katapusan. Ngunit kayo naman, sa isang hindi pagkakaintindihan ay agad na nanakit. Gusto ko sanang itanong sa akin. Si Lin Zixia, ano bang nagawa ko para sa inyo? Lin Zixia, nagmamalaki ka pa rin sa akin, di ba? Mga kaklase, hawakan niyo siya. Sinaktan mo si Wanyi. Sinaktan mo rin si Jianhao Je. Lin Zixia, ang laki ng loob mo. Mga kaklase, hindi natin dapat hayaan ang ganitong mga tao. Gumagawa ng masama. Sama-sama tayong sumugod. Tama, hulihin ang cute na ito. Sama-sama tayong sumugod. Huwag mga kaklase. Lahat kalma lang. Ano ang gusto ninyong gawin? Bitawan mo ako. Hindi ba't gusto mong gumamit ng puwersa? Nasa solusyon ba? Sige, ngayon. Ipapakita ko sa iyo ang paraan ko. Kayo. Tumahimik kayo. Jianhao. Tumahimik ka na. Kung magsasalita ka pa, pati ikaw papaluin ko. Wilwe. Bakit lagi kang nagiging kaaway ng buong klase dahil sa isang cute? 10 taon na ang nakalipas, pinagtanggol mo si Lin Zixia. Bakit 10 taon pagkatapos, pinagtatanggol mo pa rin siya? Hindi ba't kayo ay mga kapatid na may magkaibang ina? Seryoso. Nasa tabi ka lang, manood ka na lang. Ay naku, mas mabuti pang magmasid ka na lang. Anong ginagawa mo, Jianhao? Hula mo. Jianhao, huwag kang mapusok. Alam mo ba kung sino ako? Bahala ka kung sino ako. Hindi ka ba isang cute? Ako ay. Tumahimik ka na lang. Guru Li, bakit ka nandito? Lin Zixia. Anong ginagawa niyo dito? Guru Li, dumating ka na. Gusto ni Lin Zixia na manakit ngayon. Nandito kami para ipaglaban ang katarungan. Sino ang sinaktan? Guro, ako ang sinaktan ni Lin Zixia. Sana ay makapagkwentuhan tayo ng mabuti sa pagtitipong ito. Ngunit biglang dumating ang cute na ito. At nagrenta pa ng mamahaling sasakyan para sa cute na ito. Sa huli, nagalit siya at gusto akong saktan. Shen Wanyi, ano bang kalokohan ang sinasabi mo dito? Alam mo sa sarili mo kung sinaktan kita o hindi. Ako ba ang nagkalat ng kalokohan? Ako ang nagkalat ng kalokohan. Lin Zixia, nagsisinungaling ka pa rin. Maraming kamag-aral ang nakatingin. Hindi ba't lahat ay nagkakamali sa'yo?
Tama si Wan Yi. Totoong sinaktan ka ni Lin Zixia. Nakita ko mismo. Lin Zixia, isa ka ng tao talaga. Hindi mo matanggap na nagawa mo ang isang bagay. Kayo, Lin Zixia, sobrang nabigo mo ako. Noong panahon na yon sa iyong despedida, nagsalita ka ng walang hiya, na ang mga marka ay hindi lahat. Alam ko na ikaw, sa buhay na ito ay mananatili lamang sa ilalim ng lipunan. Nagmamadali at nagkakamali. Walang kabuluhan. Hindi ko lang inaasahan na wala kang nagawa at napakakaakit-akit ng iyong ugali na nagpatunay ka sa iyong kaklase. Tao ka pa ba? Guro Lee, huwag mo akong tawaging guro. Wala akong estudyanteng katulad mo. Sa klase natin, may 36 na estudyante. 35 sa kanila ay nakapasok sa kolehiyo. Ikaw na lang ang natira. Pati sa teknikal na paaralan, hindi ka nakapasok. Sa tagal kong pagtuturo, hindi pa ako nakakita. Ganyang kabobong estudyante tulad mo. Dahil sa'yo, nababalot ang aking karera bilang guro ng bahid. Bakit hindi ka nagsasalita? Noong araw, hindi ka ba magaling magsalita? Yung mga nangyari noon, kasalanan ko yun sa'yo. Hindi ako ang dapat humingi ng tawad. Kundi si Wan Yi. Kung may konsensya ka pa, magsorry ka na kay Wan Yi. Magsorry ka sa kanya. Paano ka nananakit? Hindi ba dapat magsorry? Tama ang sinabi ni Guro Lee. Magsorry ka na kay Wan Yi. Magsorry ka na agad. Pagsisisi. Bakit ako magsusorry? Hindi naman ako nanakit. At saka, karapat-dapat ba siya? Lin Zixia, nagdulot ka na ng galit sa lahat. Ang guro ay para lang bigyan ka ng pagkakataon. Para mapanatili mo ang iyong dangal. Hindi mo alam ang iyong halaga. Huwag mo kaming sisihin. Ano ka ba? Nagtuturo ka pa sa akin. Anong ibig mong sabihin? Jian Haojie. Pero siya ang pinakamatagumpay sa atin. Kita niya ay milyon kada taon. Malapit na siyang nakasakay na sa chairman ng Xingrui Group. Umaarangkada na. Umaarangkada na. Wala bang karapatan siya? Si Jian Hao ay hindi basta-basta. Sa murang edad, milyonaryo na sa sahod. At saka, nakaugnay sa Xingrui Group. Hindi matutukoy ang hinaharap. Guro Lee, kahit sa donasyon para sa biyenan ko ngayon, si Jian Hao ang nag-donate ng pinakamalaki. Ano? Nandito rin yun. Sino pa ba kung hindi siya? Sino ang makakapagbigay ng basta-basta ng 10 milyon? Jian Hao ah. Salamat sa iyo ngayon. Kung hindi ka tumulong at nagsagip, ang iyong guro madre sana. Talagang hindi ko alam paano kita pasasalamatan. Aayusin ko ito para sa iyo. Guro Lee, huwag kang ganyan. Guro Lee, tumayo ka na agad. Guro Lee, ang perang ito para kay Jian Hao ay hindi naman gaanong halaga. Kasama ko ang iyong guro sa hirap at ginhawa. Sa loob ng maraming taon, talagang malalim ang aming samahan. Ang buhay niya ay buhay ko rin. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko talaga alam kung ano ang gagawin. Jian Hao, ikaw ang nagligtas. Hindi lang buhay ng iyong guro ang nailigtas, kundi pati na rin ang buhay ko. Guro Lee, masyado kayong mapagpakumbaba. Kayo ang aming guro, at kayo rin ang aming gabay. Nasa atin ang mga tagumpay ngayon. Hindi namin magagawa ito nang walang iyong maingat na pagtuturo. Matapos naming magtagumpay, pag-aalaga sa mga naunang guro, ay nararapat lamang. Tama si Jian Hao sa sinasabi niya. Maraming salamat sa inyong lahat. Si Lin Zixia ay tunay na nagpapakita ng katangian ng isang matagumpay na tao. Hindi lang basta umupa ng mamahaling sasakyan. Dapat may kakayahan ng mga lalaki. Lin Zixia, kahit ayaw kong aminin, ikaw ay estudyante ko. Pero sa loob ng maraming taon, itinuro ko sa iyo. Ngunit hindi ko akalain na wala kang natutunan. Hindi ko hinihingi na maging katulad ka ni Jian Hao. Napakagaling, may kakayahan at may pananagutan. Ngunit sa pinakamababa, kaya mong alagaan ang iyong sarili. Bilang kaklase ng lahat, dahil sa isang maliit na bagay, bumuhos ka sa lahat ng tao. Talagang nakakahiya. Guro Lee, anong magandang pag-usapan sa ganitong tao? Tulad niya, isang buhay na lang sa putik ang kanyang kapalaran. Ngayon, nakatayo siya rito ng maayos. Pero sa susunod na dekada, hindi na sigurado. Wan Yi, anong ibig mong sabihin? Kapitana, talaga bang hindi mo naintindihan o nagkukunwari ka lang? Tulad ng mga tao sa lipunan na katulad ni Lin Zixia, mangyayari rin ang araw na ito dahil sa kanilang mga pagkakamali. At mahuhuli sila dahil sa mga krimen. At pagkatapos ay nasa loob sila.
Ikaw, ano ka ba? Lin Zixia, ang ating katayuan at posisyon ay hindi mo kayang ipantay. Huwag mong isipin na sa pag-upa ng sira-sirang luxury car ay makakasali ka na sa mataas na antas ng lipunan. Sinabi ko na sa'yo na ang sasakyan ko ay hindi inuupahan. At tungkol sa grupo nyo, wala akong interes dito. Lin Zixia, huwag mong isipin na hindi ko alam kung ano ang iniisip mo. Hindi ka ba nagpapanggap na mayaman? Gusto mo lang makisama kay Kuya Jiang Hao. Makisama sa amin. Makikisama ako sa inyo. Wani, matigas ang salita mo pero may katotohanan. Si Jiang Hao ay basta na lang maglalabas ng 10 milyon para iligtas ang buhay ng iyong guro. Kung hindi dahil sa pagnanais na makisama kay Jiang Hao. Ano bang pinapakita mo? Nag-donate ako ng 1 milyon. Kailan ba ako nag-donate ng 1 milyon? Jiang Hao, alam kong mababa ang iyong pagkatao. Kung hindi dahil sa 1 milyon mo, hindi ko alam kung anong gagawin sa sakit ng asawa ng guro mo. Ano ang dapat gawin? Jiang Hao, ang galing mo talaga. 2,000 ang ipinakita. 10 milyon talaga ang naibigay. Ikaw ang pinakamahusay na estudyante sa klase natin. Ang galing mo talaga. Ang taas ng level mo. Sobrang galing, sobrang taas. Wow, ang gwapo. Hindi ba 1 milyon ang gastos sa operasyon ng guro? 2,000 lang ang naitulong ko. Ganoon ba talaga? Jiang Hao, talaga bang nag-donate ka ng 10 milyon para sa guro? Ako. Qianhui, anong ibig mong sabihin? Sa lugar na ito, bukod kay Jiang Hao, sino pa ang may kakayahang gawin yon? Hindi ba't nakalimutan nyo na nag-donate si Lin Zixia ng 10 milyong pisong tseke sa guro? Anong 10 milyong? Totoo ba ang sinasabi mo? Talagang nagbigay si Lin Zixia ng 10 milyong tseke? Totoo nga. Guro, si Zixia nga po. Wala akong dalang cash. Kaya't nagbigay siya ng tseke na 10 milyon. Noong una akala ko peke ito. Hindi ko akalain na totoo ito. Sapat na, leader. Hindi mo ba akalain na totoo ang tseke niya? Wani, anong ibig mong sabihin? Simple lang ang ibig kong sabihin. Yung tseke niya ay peke. Ginawa niya yon para magmukhang cute. Sadyang nagdala ng peking tseke. Pero nakuha ko yung tseke na yon. At matagumpay kong na-convert ito sa 10 milyon. Anong matagumpay na conversion? Saan siya kumuha ng ganitong kalaking pera? Siguradong may problema dito. Lin Zixia, anong tinatawanan mo? Tinutukso ko ang iyong mababang pagtingin sa iba. Anong masama? Sa tingin mo, marami ba ang 10 milyon? Siyempre, kumikita ako ng 1,000 kada buwan. Siyempre, kumikita ako ng 1,000. Kahit magtrabaho ako hanggang magretiro, hindi ko maabot ang 10 milyon. Saan ka kumuha ng ganitong kalaking pera? Cute ka. Lin Zixia. Yung tseke na yon, ikaw talaga ang nagbigay. Tama. Yun ay tseke na 10 milyon. Talagang may 10 milyon siya. Hindi mo ba narinig siguro Li? Yung pangalan sa tseke. Pero ang Xingrui Group, kung ganon. Si Lin Zixia ay tao ng Xingrui Group na. Naiintindihan ko na. Siguradong ikaw ang nagnakaw ng tseking ito, di ba? Ninakaw ni Jiang Hao. Anong ibig mong sabihin? Naaalala niyo ba lahat? Kakatapos ko lang sabihin sa inyo. Tumawag sa akin ang leader ng aming kumpanya. Sinabi sa akin na ang chairman ng Xingrui Group ay nandito mismo sa Juhuashan Resort. Jiang Hao, hindi ko pa rin maintindihan. Ano ang kinalaman nito sa pagnanakaw ng tseke ni Lin Zixia? Anong koneksyon nito? Ano ba si Lin Zixia? Hindi pa namin alam. Nasa paaralan namin siya. Isang cute na hindi nga makapasa sa kolehiyo. Ano ng karapatan niyang makakuha ng 10 milyon? Kaya ang sagot ay nagnakaw siya. At saka, nagnakaw pa rin siya mula sa presidente ng Starry Group. May basihan ka ba sa sinasabi mo? Siyempre, ito ay malinaw na paglabag sa patakaran. Ang ninakaw niya ay 1 milyon. Lin Zixia, kanina sinabi mo sa lahat na nagtatrabaho ka sa Starry Group. Gamit ang posisyon mo para sa sariling kapakinabangan. Maingat na lumapit sa tabi ng chairman. At ninakaw ang tseke niya, di ba? Ganito pa siyang makakapagtrabaho bilang security. Sa tingin ko, naglilinis lang siya sa Xingrui Group. Kahit security o janitor man siya. Kung nananakaw siya ng gamit ng chairman, sa tingin ko, sawa na siya sa buhay. Paano mo pa ako napahiya? Hindi na kayang itago. Nasa bingit na ng panganib at hindi ka pa rin makatawa.
Bakit hindi ako makatawa? Tinutukso kita sa iyong pagkamakasarili. Talagang walang makakapantay sa iyo. Huwag mong gamitin ang iyong makitid na pag-isip para hulaan ako. Dahil hindi ka karapat-dapat. Hinahanap mo si San. Talagang sinasabi mong ganun sa akin. Sawa ka na ba? Kumusta ka, Zixia? Jian Hao, anong karapatan mong saktan si Zixia? Ako pa ang mas magaan ang tama sa kanya. Alam mo ba? Chairman ng Xingrui Group, makipag-usap sa aming kumpanya tungkol sa kooperasyon. Kung magtatagumpay ang negosasyon natin ngayon, tataas ang yi ng bincheng natin. At ang resulta, itong taong ito. Ninakaw niya ang check ng chairman ng Xingrui Group. Kung ang bagay na ito ay matuklasan ng chairman ng Xingrui Group, iyan ay magiging malaking pagkawala para sa atin sa Binhai City. Ano nga ba ang magiging epekto nito? Sobra na si Lin Zixia. Kung gusto mo ng respeto, sabihin mo na lang. Hindi ba't hindi naman kami mahihirapan sa iyo? Sobrang hindi ka tanggap-tanggap. Kung dahil dito, hindi makakapag-invest ang chairman ng Xingrui Group. Si Lin Zixia, ikaw ang pinakamalaking salarin sa buong Bincheng. Totoo ba ang sinasabi ni Lin Zixia? Guro, sapat na ako. Dapat ko nang naisip ito. Ang cute ay palaging cute. Hinding-hindi ito magiging yaman mula sa basura. Nananatili pa rin ang 10 milyon ko. Ibalik mo na sa kanila. Kung sakaling man lang nilang hanapin, matatapos na ang buhay mo. Sa huli, ang chairman ng Xingrui Group. Anong klase siyang tao? Na kapag naglakad siya, lahat ng bansa ng Dragon Kingdom ay manginig. Yung tungkol sa pagnanakaw ni Lin Zixia, nabisto na. Baka nga, papunta na ang kasama natin. Kahit gustuhin natin, hindi na natin magagawang iligtas. Tama si Wan Yi. Gagawin ni Lin Zixia ito. Makakasama pa tayo lahat. Ang pinakamahalaga ngayon, dalhin lang siya sa harap ng chairman ng Xingrui Group, magpanggap na nagkasala at humingi ng tawad. Tama ang sinabi niya. Agad siyang hulihin. Sandali lang. Qianhui, ano pa ang gusto mong gawin? Gusto mo bang isama siya sa paglubog kasama mo? Hindi ko siya pinoprotektahan. Nais ko lang sabihin na hindi ganitong tao si Zixia. Kalokohan, nakikita ang katotohanan. Alam mo kung anong klaseng tao si Lin Zixia. Malinaw sa isip mo. Guru Li, si Zixia. Pero siya ang estudyanteng itinuro ninyo. Sa tingin mo ba siya ay magnanakaw? Ano pa ang hinihintay mo, Ginoong Li? Sino ang hindi nakakaalam? Sa bahay ni Lin Zixia, puno ng mga problema. Noong nag-aral siya, hindi pa nga makabili ng pagkain. Naging waitress pa siya. Para sa ilang libong piso. Nakakulong sa lupa para mangolekta ng basag na salamin. Hindi ba normal lang sa mga ganitong tao ang magnakaw? Oh, nang marinig ko si Wan Yi na nagsasalita, naisip ko na, noong taon ng ating pagtatapos sa salu-salo, si Lin Zixia ang naging waiter. Si Lin Zixia, isa siyang magnanakaw. May katwiran ang sinabi ni Qianhui. Bagaman mahina ang grado ni Lin Zixia, wala namang problema sa kanyang pagkatao. At naniniwala akong mabuti ang kanyang likas na pagkatao. Hindi ako naniniwala. Nagagawa siya ng masama dahil sa kanyang pride. Ginoong Li, ano ang ibig mong sabihin? Ang ibig mong sabihin ay, ang 10 milyon ni Lin Zixia ay hindi ninakaw. Sa kanya mismo yon. Naiintindihan namin siya. Guru Li, salamat po. Sige na, ano pang sinasabi mo? Si Lin Zixia ay hindi isang magnanakaw ngayon. Pero balang araw, magiging magnanakaw din siya. Walang pinagkaiba kung mahuli siya ngayon o sa hinaharap. Mas mabuti pang mahuli na siya ngayon. Sa hinaharap, sana hindi na siya lumabas at makasira ng tao. Tama si Wan Yi. Si Lin Zixia sa huli magiging isang panganib. Mas mabuti pang maagang maipadala siya sa loob. Tama na. Palagi niyong sinasabi na ako ay mahalaga at sinasabi pa na ilalagay ako sa kaway. Ano ba ang ginawa ko? Na napakainit ng galit niyo sa akin. Nabubuhay ka sa mundong ito na talagang nakakainis. Walang problema sa pagdakip sa iyo. Lin Zixia, dapat mong malaman. Ikaw ay mahina. Ang mahina ay ganito. Dapat lang na tayo, ang mga malakas, ang mang-ate. Huwag mo nang sabihin pang sinisigaw ka pa. Anong mangyayari kung mapalo ka pa ng 3 beses? Isa ka lang lamok. Gusto kong gawin kung ano man ang gusto kong gawin sa'yo. Naiintindihan ko na. Sa mundong ito, ang malakas ang masusunod. Kung sakaling isang araw, kung ako si Lin Zixia na nakatataas, ibig sabihin ba niyan,
Pwede kong gawin kung paano kita saktan. Ganito ang paliwanag. Pero makakamtan mo ba ang ganitong araw? Lin Zixia, hindi ka matatakot na mapahiya kapag sinabi mo to. Dahil gusto mo pa ring magkaroon ng mataas na posisyon. Sasabihin ko sa'yo, kahit sa susunod na buhay, ikaw pa rin ang pinakamababang hayop. Palagi kang mapapabagsak ni Kuya Jiang Hao. Magpasya ka na lang, Lin Zixia. Sugod na. Sandali lang. Anong nangyari kay Teacher Lee? Sa tingin ko, kung walang ebidensya, hindi dapat husgahan. Si Lin Zixia ay kapwa ninyo estudyante. Paano ninyo siya mahuhusgahan? Dahil sa isang bagay na ganito. Bakit hindi? Kung ang isang tao ay mukhang katulad ng iba, at nagsasalita rin na parang siya. Siya ay isang magnanakaw. May katwiran si Wanye. Siya ay isang magnanakaw. Bakit pa siya sobrang cute? Ay naku, sige na. Hurry, hulihin na siya. Kung siya ay magtatakbo siya. Hanggang ngayon, si Lin Zixia ay. Ano pa ang masasabi mo? Alam mo ba ang mga magiging resulta ng ginagawa niyo? Mga resulta. Para sa kapakanan ng bayan. Ano pang ibang resulta ang maaari? Yung tseke na yan ay ako ang pumirma. Hindi ito kung paano ninyo iniisip. Ito ay ninakaw. Hahaha. Lin Zixia, matigas ka pa rin sa dila. Yung tseke na yan ay sayo. Saan ka kumuha ng ganong tiwala? Na makakapagbigay sa akin ng tseke na 10 milyon? Huwag mo akong tingnan ng ganyan. Ano, gusto mo bang saktan ako? Subukan mong saktan ako. Tandaan niyo ang mga ginawa ninyo. Sana huwag kayong magsisi sa hinaharap. Bakit pa kayo magsisisi? Walang iba. Kumurot lang kayo sa inyo, ang mahal na tao sa lipunan. Mga sampal lang. Bakit ka magsisisi? Dahil lang ba sa mukha mo? Dahil ako ang chairman ng Xingrui Group. Ano? Sinasabi mong ikaw ang chairman ng Xingrui Group. Hahaha, tumahimik ka. Nangangahas ka pang magpanggap. Na chairman ng Xingrui Group. Mukhang sawa ka na sa buhay. Ang galing ng suntok. Bigyan mo siya ng kaunting leksyon. Hindi niya talaga alam kung gaano siya kabigat. Iyan nagtatangkang magpanggap na chairman. Nagmamaneho ka ng peking sasakyan at gumagamit ng peking tseke. Ngayon, nagtatangkang magpanggap na chairman pa. Ano pa ang mga bagay na hindi mo kayang gawin? Zixia, alam kong labis kang nadidismaya ngayon. Pero hindi mo rin maaring magpanggap. Chairman ng Starry Group Kung malaman lang nila, walang makakaprotekta sa'yo. Noong una, pinapagawa na kitang mag-sorry sa classmate mo. Ayaw mo talagang makinig. Tingnan mo na ngayon. Pinaglaban mo pa rin ang pride mo hanggang ngayon. Mali ka ng mali. Sinabi ko na kailangan kong humingi ng tawad sa kanila. Hindi sila karapat-dapat. Sinabi kong ako ang chairman ng Xingrui Group. Hindi kayo naniniwala. Akala mo, ano bang klase ng grupo ang Xingrui Group? Isang tao lang ang makakagawa ng ganito, na makapagbigay ng tseke na 10 milyon, at makash pa ito. Ay na pala, Jiang Hao, hindi ba't may partnership ka sa Xingrui Group? Tumawag ka lang, malalaman mo na. Ayaw mo bang gawin ito para sa isang kaakit-akit na bagay? Tumawag sa Starry Group. May problema siya sa ulo. May problema ka sa ulo. Pagkatapos ng isang sulyap, hindi. Talagang naniniwala kayo. Itong taong ito, siya ba ang chairman ng Starry Group? Ako rin, iniisip ko rin yung baka sakali. Tama si Jiang Hao. Yung tawag na yan, hindi naman talaga kailangang gawin. Walang baka sakali. Itong cute na to, hindi pwedeng. Siya ang chairman ng Xingrui Group. Kailangan nyo pa bang tawagan ang teleponong ito? Ano na ang gagawin ngayon? Hindi naman pwedeng ganyan na lang palagi, di ba? Jiang Hao, alam ko na marami kang opinyon tungkol sa kanya. Ngunit ang gasto sa paggamot ng iyong guro ay binayaran ng tseke ni Lin Zixia. Tingnan mo na lang ang mukha ng guro. Pakawalan mo na siya. Hindi pwedeng, Lin Zixia. Hindi ko mapapalaya. Guro Lee, gusto mong kunin ang pera ni Lin Zixia na galing sa iligal. Kahit na ang bayad sa gamot ni Madam ay siya ang nagbayad. Kung sakaling isang araw ay madiskubre ang katotohanan, siguradong babawiin ng pamahalaan ang perang ito. Siya ay nakasakay sa leeg ng Xingrui Group. Nagsusuka.
Hindi magpapatalo ang Xingrui Group. Sinasabi mong apektado rin ako dito. Anong iba? Bagamat nabayaran na ang medical na gastos. Pero kung makuha uli ng Xingrui Group ang pera, ikaw rin magiging kasabwat ni Lin Zixia. Ang magiging kahinatnan ng pagtuligsa sa Star Rui Group. Hindi pa alam ng lahat, di ba? Naalala ko noong nakaraang ilang taon, may isang tao na tinawanan ng chairman ng Star Rui Group, na nagmula sa mahirap na pamilya. Hindi magtatagal, 1 buwan lang. At ang kanilang pamilya ay apektado na. Bigla na lang na nawala sa mundong ito. May ganitong bagay pa palang nangyayari. Ang laki ng Starry Group. Kaya madali lang kaming maapektuhan. Kailangan lang nilang kumilos. Sa tingin nyo, kontrolado ko si Lin Zixia ngayon. Sa lahat ng kahihiyan, para kanino ba talaga ito? Pagkatapos ng lahat, kung ganito ang pag-iisip, lahat ng ginawa ni Haoje ay para sa atin. Kung iisipin ng mabuti, si Lin Zixia ay estudyante natin. Mabilis ding malalaman ito. Kung malaman ng Xingrui Group, ninakaw ni Lin Zixia ang resibo ng Starry Group. Ang bagay na ito, mabilis na makakaapekto sa atin. Buti na lang at nandyan si Kuya Jiang Hao. Kung hindi, itong grupo namin ay tiyak na mapapahamak dahil kay Lin Zixia. Guro Li, kulang ka na lang sa bayad para sa operasyon ng guro mo. Mag-aambag ang lahat. Maaari pang masolusyonan ang problema. Kung naglabas ng utos ang Xingrui Group para sa pagpatay. Sa oras na yon, wala ng ospital na mapupuntahan ang guro. Ano ang gagawin mo? Tama na, Jiang Hao. Huwag ka nang magbintang dito. Ako ang nagsasalita ng masyadong malakas. Sa totoo lang, ako ba ang nagsasalita ng masyadong malakas? O ikaw ang tanga? Ayaw kong maniwala. Star Rui Group, magiging ganito ba ang kanilang pag-ugali? Kahit na may mali sa ilalim, hindi rin naman ito makakasama sa ating lahat. Ang kapalaran ay mahirap hulaan. Sinasabi mong hindi ito mangyayari, kaya't hindi ito mangyayari. Para sa kanya, kailangan mong labanan ang lahat sa atin. Bilang leader ng klase, nagsisilbi ka para sa isang magnanakaw. Karapat dapat ka bang maging leader ng klase? Kung pinapangalagaan mo ang iba, ayos lang iyon. Pero dahil kay Lin Zixia na napaka-cute, kailangan mo rin siyang pangalagaan. Talagang bulag ka na. Sige na, huwag na kayong mag-away. Ako kasi, may isang magandang katangian, na talagang pinahahalagahan ang pagkakaibigan. Ayaw kong makita, na patuloy kayong naglalakad sa maling daan, nang walang humpay. Ano ang pinakamahalaga sa lipunan? Ito ay ang agwat ng impormasyon. Ako ay isang tao na nasa tuktok ng lipunan, at may responsibilidad na gabayan kayo, upang makita ang mas malawak na pananaw. Sinasabi nyo, di ba? Tanging si Jiang Hao lang ang may karapatang na pangunahan ang lahat ng kaklase namin. Para mas umangat pa tayo. Anong ibig sabihin yan? Lin Zixia, mukhang ikaw. Ayaw na niyang payagan akong maging tagapagturo niya. Kuya Jiang Hao, bakit mo pinapansin ang cute na ito? Wala siyang karapatang magsalita dito. Si Lin Zixia na ito. Sa kabila nito, isa siya sa klase natin. Dapat natin siyang bigyan ng karapatang magsalita. Ngayon dito, sino man ang maging leader ay okay lang. Pero hindi pwedeng ikaw, cute ka pa naman. Matapang ka ba? Lin Zixia, Jiang Hao, hanggang kailan ka ba? Paulit-ulit mo, na pinapahirapan si Lin Zixia. Ano bang nagawa niya sa'yo? Ano nang pakialam mo? Mga ganitong tao ay nabubuhay sa mundo. Talagang inis ako sa kanila. Kahit gaano ka pa ka-cute, sasaktan kita. Qianhui, binigyan kita ng respeto dati. Dahil ikaw ang class president. Ngunit ikaw ay napakatigas ng ulo. Kung gusto mong makipag-ugnayan sa cute na ito, huwag mo na akong sisihin kung hindi ako magpapakita ng awa. Kung ayaw ni kuya na leader, hayaan na lang natin. Si Lin Zixia, ang cute na ito. Hindi karapat dapat na gawin mo ito. Ayokong mapahiya ako, pero paulit-ulit mong pinapahiya si Qianhui. May utang na loob ka sa akin. Bibilangin ko ito ng maayos sa inyo. Anong sinabi mo? Hindi ako nagkakamali, di ba? Gusto mo bang makipag-ayos sa akin? Hahaha. Bakit ka naging ganyan? Jiang Hao, hindi ka ba natatakot na magkakaroon ng problema si Makay sa'yo? Markay. Paano mo nalaman ang pangalan ng boss ko? Kilala ko hindi lang si Markay na ito. Darating siya mamaya. Pupunta siya sa Juhuashan Villa. Makikipag-usap siya sa akin tungkol sa pakikipagtulungan. Ano?
Ano ang sinabi ni Jiang Hao tungkol dito? Itong baliw na ito, sinasabi na ang chairman ng kumpanya namin, na si Makay ay pupunta para makipag-usap sa kanya tungkol sa pakikipagtulungan. Jiang Hao, paano ka naman naniwala sa mga kalokohan niya? Tama rin naman ang sinasabi niya. Alam ng boss namin, ang chairman ng Xingrui Group, nasa Juhuashan Villa din. Kaya nga, napaka-interesado niya sa mga nangyayari dito. Baka si Lin Zixia. Kanina lang, nagkunwaring chairman ng Xingrui Group. Ay, narinig na ng matanda. Dahil sa kanyang paghanga sa Xingrui Group. Siguradong hindi niya palalampasin si Lin Zixia. Halos na niya si Lin Zixia. Konting-konti na lang. Nabahala na ako dahil sa'yo. Yung kakayahan mong magpanggap na may kapangyarihan, talagang walang makakatalo. Kung hindi ka naniniwala, tatawagan ko si Makay ngayon, para ipaliwanag niya sa'yo. Akala mo ba sa isang tawag lang ay makakatulong ang mga kaibigan mo? Yung mga kaibigan mong walang kwenta, makakapagligtas ba sila sa'yo? Akala mo ba maniniwala ako sa mga kasinungalingan mo? Hayaan mo akong tapusin ang tawag na ito, at malalaman mo na, o kaya naman ikaw, hindi nagkaroon ng lakas ng loob na tawagan ako. Tumahimik ka. Ayokong makipag-aksaya ng oras sa taong katulad mo. Sa mababang uri, sino ang nakakaalam kung sino ang tatawagan mo? Kung sakaling tawagan mo sila, mga kaibigan mong hindi ka aya-aya, kailangan ko pa bang makipag-away sa kanila? Tama si Jiang Hao. Itong mga taong nasa ibaba, isa't isa ay walang hiya. At sobrang nagkakaisa pa. Nakita nilang pinagbubugbog si Lin Zixia. Siguradong hindi sila titigil. Siyempre, hindi ako natatakot sa kanila. Para lang sa pakiramdam ko. Walang silbi na makipag-ugnayan sa mga cute na ito. Lahat tayo ay mga taong nasa mataas na lipunan. Hindi tulad ng mga karaniwang tao. Nagsusuntukan at nagtatalo. Kakatapos ko lang na naisip. May posibilidad ba na? Naiintindihan natin si Lin Zixia ng mali. Ngayon mukhang si Lin Zixia ay isang magnanakaw. Kung hindi siya gumawa ng masamang bagay, bakit siya nagmamadali na tumawag para humingi ng tulong? Hindi ba't natatakot siyang ipadala kami sa kanya at ilabas ang mga kalokohan niyang ginawa? Lahat ng kanyang mga kahihiyan. Ganito na lang basta't lumuhod ka at magbigay sa amin ng 3 malalakas na baw. Pag-iisipan naming hindi ka ipadala sa kulungan. Ano sa tingin mo? Luluhod ako para humingi ng tawad sa inyo. Isang grupo ng mga basura. Laging sinasabi ang tungkol sa mga mababang uri ng lipunan. Akala nyo ba'y mataas ang inyong estado? Hayaan mong lumuhod ako at humingi ng tawad sa inyo. Sobrang ilusyon. Ako nga. Matagal ko nang hindi gusto itong si Lin Zixia. Kailangan siyang talunin sa pagkakataong ito. Tingnan mo ang bibig ng tanga na ito. Mas matigas ba ito kaysa buto? Hindi pwede. Mga kaklase, hindi natin dapat gawin ang mga bagay na labag sa batas. Hindi natin dapat ito gawin. Kahit gaano ka pa ka-cute, sasamahan kita sa laban. Sobra na. Sinasabi niyo na ang dami-dami. Dahil kay Zixia, di ba? Wala bang kakayahan si Zixia? Pero mga kaklase, paano kayo naging ganito ka mapanghusga? Ginoong Li, ako'y mapanghusga. Jiang Hao, inaamin kong ikaw ay mahusay. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi mo ba dapat siyang tulungan? Paano mo siya maiiwan sa ganitong sitwasyon? Ginoong Li, ano ang sinasabi mo? Si Jiang Hao ay may potensyal at kakayahan. Siya ay isang malakas na tao. At si Lin Zixia bilang isang mahina, ay dapat nating apiin. Sino ang nagsabi niyan? Ang malakas ay dapat tumulong sa mahina. Tama na, huwag nang pag-usapan ang malakas at mahina. Lahat tayo ay mga kaklase. Ngayon, ilalabas ko na ang aking saloobin. Walang sinuman ang pwedeng gumalaw. Pinayagan ni Zixia na umalis siya. Ikaw, matandang walang hiya. Wala kang karapatang makialam dito. Si Jiang Hao, sobra ka na. Paano mo magagawang saktan ang guro? Ako, sobra na. At ito namang matanda na nagsasamantala sa kapangyarihan. Hindi ba ito labis? Sino ka para murahin ang guro? Nagmamalaki sa edad. Mas mababa pa ang sinabi ko sa kanya. Ate, kanina lang. Nag-donate ako ng 2,000 piso sa kanya. Itong 2,000 pisong ito para sa aso. Alam na ng aso kung paano magwagayway sa akin. Pero siya, alam lang niyang makipag-away sa akin. Kalaban mo ako, ha? Lubos na nagpapasalamat siguro Jiang Hao sa iyo sa donasyon. Pero si Jiang Hao ang nag-donate sa iyo.
At siya ang iyong tagapagligtas. Ganito mo ba siya tinatrato? Na iyong tagapagligtas. Ano ba talaga ang gusto nyo? Si Linzixia ang kaaway namin. Palagi mo siyang pinoprotektahan. Hindi ba't laban yan sa amin? Ang gastusin sa gamot ng asawa mo ay pinagsama-samang donasyon mula sa amin. Wala kang modo. Kaya ibalik mo na lang ang lahat ng pera. Mga estudyante, guro, pakiusap kayo na. Pakiusap kayo na. Nasa ospital pa ang misis mo. Talagang naghihintay siyang gamitin ang pera. Wala talaga akong pera pangbayad sa inyo. Ngayon nagsisisi ka na. Huli na, sarili mong kasalanan ito. Guro Lee, huwag mong sisihin ako na hindi kita binigyan ng pagkakataon. Basta't hindi mo nasusuportahan si Linzixia. Ayos lang ang perang ito. Maaari kong ipahinto ito sa mga kaklase. Jiang Hao, sobra ka na. Kaya mong manghimasok sa guro. Manggugulo ako sa kanya. Hindi naman ako nanghihingi ng pera para sa mga kaklase ko. Bakit parang nanghihimasok na ako sa kanila? Lolo, anong iniisip mo ng masaya? Sabihin mo na. Ako. Hindi ko pwedeng hayaan na dahil lang dito. Dahil sa sakit ng iyong asawa. Nanonood na lang kayo habang nangyayari ito. Si Rain si Zixia. Guro Lee hanggang ngayon. Gusto mo pa bang makisama sa kanya? Kahit na mahalaga ang sakit ng iyong asawang guro, hindi ko maaring isakripisyo ang hinaharap ng mga estudyante dahil sa sarili ko. Hindi ito makatarungan. Ang makatarungan ay hindi makinig sa mga binyi, di ba? Huwag mong sisihin ang kawalang awa. Nandito si Guro Lee. Jiang Hao, ikaw na ang magsalita. Paano natin siya haharapin? Yung donasyon natin. Mukhang hindi pa niya naibigay sa ospital. Dapat may natitira pa siya. Sige, hanapin mo siya. Hindi pwede. Ito ang pambili ng buhay ng iyong guru mother mo. Anak ng tokwa, ano ng guru mother? Kunin mo na ang pera. Sandali lang. Linzixia, anong ibig mong sabihin? Ibabalik namin ang pera namin. Anong karapatan mong pigilan kami? Magkano ang donasyon ninyo? Alam ko nang mabuti. Ako ang nagbayad ng perang iyon para kay Guro Lee. Wala siyang kahit anong pera. Pero ito ay isang palabas lamang. Malalaman niyo ito sa lalong madaling panahon. Qianhui, pahiram ng cellphone mo. Hello, Assistant Zhao. Hello, Chairman. Kailangan mong pumunta sa Juehua Mountain Villa ngayon din. Magdala ka ng kaunting cash. Anong cash? At dalhin mo rin si Makay dito. Nasa tabi ko si General Ma. Sige, darating kami agad. Ano na naman ang nangyari, Assistant Zhao? Naalala mo ba yung sinabi ko kanina sa'yo? Ginolin. Tungkol sa nangyari sa Zhaoshan Villa. Sa tingin ko, mga tao mula sa kumpanya mo. Paano naman mangyayari yun? Mga tao sa kumpanya namin. Paano nila malalagay sa alanganin ang chairman? Meron din naman. Magkakainitan lang. Sila ng chairman ay magkaibigan noong high school. Nandoon siya. Palagi niyang minumura ang chairman. Hindi pa sila nagkita ng 10 taon. Akala niya lagi na ang chairman ay isang taong nasa ibaba lang. Sinasabi pang hindi siya karapat dapat na makapantay nila. Ang tapang niya ay sobra na. Chairman ng Star Rui Group. Kasama niya sa klase. Ito ay biyaya na naipasa sa kanya ng ilang henerasyon. At siya pa ang nagsasabi na hindi siya karapat dapat na makapantay. Talagang sobrang kapal ng mukha niya. Ang mga tao sa kumpanya namin, hindi karapat dapat na mag-alok ng sapin sa chairman. Anong pangalan ng taong iyon na Assistant Zhao? Parang ang pangalan niya ay Jiang Hao. Ang laki ng loob ni Jiang Hao. Ginooma, kilala mo ba si Jiang Hao? Hindi masyadong. Siya ay lamang isang maliit na empleyado ng kumpanya namin. Kung mananapak siya sa chairman, siguradong hubaran ko siya ng balat. Malapit nang dumating si Makay, at ang perang ninyo. Ibabalik ko ng buo, walang kulang. Ngayon, ibigay niyo na sa akin. Lumayas na kayo. Linzixia, paulit-ulit mo. Binabanggit ang pangalan ng boss ko. Akala mo wala akong halaga, ha? Akala mo ba? Wala akong magagawa sa'yo. Si Linzixia, itong tao na to, noong nag-aaral, wala namang kakayahan.
Ngayon, puro yabang at kasinungalingan na lang. Baka, saan mo nakuha ang balita tungkol sa boss mo? Dito ka sa lugar na ito bibigyan. Napakagaling na tao. Paano siya magkakaroon ng koneksyon kay Lin Zixia? Siguradong nagsisinungaling siya. Lin Zixia. Paulit-ulit na binabanggit ang pangalan ng boss ko. Kailangan itong makarating sa tainga ng boss ko. Anong gagawin ko? Mas mabuti pang. Ano bang balak nyo? Kung may kailangan kayo, sabihin nyo sa akin. Paalisin nyo sila. Ano ka ba? Hawakan mo siya. Lin Zixia. Ikaw ang kaakit-akit na tao sa lipunan. Paulit-ulit kitang binibigyan ng respeto. Ayaw mong tanggapin, di ba? CJ. Ngayon tuturuan kita kung paano maging tao. Tumigil ka. Ginooma, Ginooma. Bakit ka nandito? Umalis ka. Bro, ayos ka lang ba? Sino siya? Siya ang boss namin, si Makay. Ano kaya siya? Ginoong Ma. Bakit ka nandito? Kakausap ko lang sa'yo. Naalala mo pa ba? Ano ang sinabi mo? Sinasabi ko sa'yo. Ang chairman ng Xingrui Group. Nasa Juhuashan Villa din. Pinakiusapan kita na alagaan siya ng mabuti. Naalala mo pa ba? Siyempre, naalala ko. Naghihintay kami sa kanya. Pero hindi pa siya dumating. Darating na siya. Siyempre, alagaan namin siya ng mabuti. Alam mo ba kung sino siya? Siya ay isa sa mga estudyante sa aming klase na pinakamahina sa pag-aaral. Cute lang talaga siya. Anong sinasabi mo? Sinasabi ko, cute lang talaga siya. Ngayon, para suportahan ang reunion ng mga kaklase. Nangupahan pa siya ng Ferrari. Tama nga. Ngayon, nakaw pa siya. Nang check ng chairman ng Xingrui Group. Tumahimik ka. Ikaw, isang hangal na walang mata. Siya ang chairman ng Xingrui Group. Ano? Boss Ma, huwag mo akong lokohin. Paano mangyayari iyon? Na siya ang chairman ng Xingrui Group. Biro lang. Kailangan ko bang magbiro sa isang tao tulad mo? Talaga. Si Lin ay talagang pinagsikapan kong makausap. Naglaan ako ng maraming pagsisikap. Para lang makuha siyang bumalik mula sa ibang bansa para makilala ako. Ang pinag-usapan namin ay mga negosyo na nagkakahalaga ng bilyon. Ano bang ginawa mo, tanga? Yung ginawa natin kanina, hindi ba't hindi pa rin sapat ang 300 beses? Sisi sa'yo, Jiang Hao. Kung hindi ka sana nagsinungaling kanina, na hindi naniniwala, na si Lin Zixia ang chairwoman ng Xingrui Group, hindi sana naging ganito kalaki ang gulo. Ikaw ang may pananagutan sa lahat. Tama na, lahat kayo, tumahimik na. Ano ang gagawin ng chairman? Kailangan bang tumawag ng pulis? Tumawag ng pulis, tumawag ng pulis. Kapag tumawag ako ng pulis, wala na akong anuman. Boss Lin, ako'y bulag sa katotohanan. Ako'y hindi nakilala sa dakilang tao. Pakiusap, patawarin mo ako. Alam kong nagkamali ako. Pinatawad kita mula nang pumasok ako rito. Sinala mo ako ng iba't ibang kahihiyan. Pati na rin ang gustong ipahamak ako. Gusto ko sanang itanong sa'yo. Ano bang nagawa kong kasalanan sa'yo? Ano ba ako? Bakit may lakas ka pang humiyaw kay Ginoong Lin? Jiang Hao, Jiang Hao. Kung hindi ko alisin ang balat mo ngayon, hindi na ako tatawagin Jiang. Tawagin niyo siya at hulihin siya. Hey. Boss Ma, may hindi pagkakaintindihan dito. Talagang may hindi pagkakaintindihan. Ano pa ang kailangan mong ipaliwanag? Ang kaaway ni Ginoong Lin ay kaaway ko rin. Ang hindi paggalang kay Ginoong Lin ay hindi paggalang sa akin. Bakit hindi ko agad nakita ang iyong tunay na anyo, na nagdulot sa iyo ng ganitong malaking pagkakamali? Si Ginoong Lin ay dahil sa hindi maayos na pagdidisiplina ng mga nasasakupan. Paano haharapin ni Jiang Hao? Nasa inyong kamay ang desisyon. Ginoong Lin, anong masasabi mo? Kamakailan lang, tayo ay mga kaklase sa mataas na paaralan. Kung pinapahirapan mo lang ako, maari kitang bigyan ng pagkakataong makaligtas. Pero, Ginoong Li, bilang guro na nagturo sa iyo sa loob ng 3 taon, nangahas ka pang hikbiin ang iba para pahirapan siya.
Sa tingin mo, karapat-dapat ka bang bigyan ng pagkakataong makaligtas? Ginoong Ma. Ang taong ito ay walang puso at walang utang na loob, walang awa at walang katapatan. Umaasa sa kanyang kaunting katayuan. Nang aabuso sa kanyang kapangyarihan, ipinapahayag kong siya ay tinanggal. Hindi na siya matatanggap sa aking kumpanya. At ipapaalam sa binhay na siya ay tinanggal. Sa lahat ng industriya, walang dapat maging kanlungan para sa kanya. Ginoong Ma, hindi mo maaring gawin yan. Ginoong Ma, Ginoong Ma. Ginoong Lin Zixia. Pakiusap, patawarin mo na ako. Sisi lahat yan kay Jiang Hao. Kung hindi dahil sa kanya, hindi sana ako nagalit sa'yo. Lin, pakiusap, patawarin mo ako. Hindi mo naman sinabi yan kanina. Lin, nagkamali kami. Zixia, alam naming nagkamali kami. Nagkamali kami. Lin, pakiusap, patawarin mo kami. Zixia, alam namin na mali kami. Patawarin mo na kami. Alam namin na mali kami. Pakiusap, patawarin mo kami. Zixia, ito. Huwag kang mag-alala, Guro Li. Hindi ko sila papahirapan. Sa aking kasalukuyang katayuan, hindi siya makikipag-ugnayan sa kanila. At huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa. Salamat, Ginolin. Zixia, nakikita ko na ngayong araw ay napakalaki ng iyong tagumpay. Naniniwala ako na ang lola ay nasa ilalim ng lupa. Siguradong magiging masaya siya. Anong Guro Li? Nakilala mo na ba ang lola ko? Sa totoo lang, noong mga panahong iyon, alam ko na makakapasa ka sa kolehiyo. Kaya, pumunta ako sa bahay niyo para alamin ang sitwasyon. Ahem. Sino ka? Pasensya na. Ginoong matanda, ako si Lin Zixia. Guro, nandito ako para sa home visit. Umalis si Zixia para magtrabaho. Wala siya sa bahay, maupo ka na lang. Hindi na. Ginoong matanda, dahil wala si Zixia sa bahay. Hindi na ako maupo. Babalik na lang ako sa ibang araw. Pasensya na po, nakapagpapahiya ako sa inyo, teacher. Kasalanan ko po yon, teacher. Kung alam ko lang noon ang kalagayan ng pamilya nyo, tiyak na tutulong ako. Matutulungan kita. Hindi ko inasahan na makakamit mo pa rin ang narating mo ngayon. Ganito kalaki ang iyong nakamit. Nasisiyahan ang guro sa'yo. Kumusta, Ginoong Lin, hindi madalas makauwi? Huwag nang nakatayo dyan. Ganito na lang. Ako ang maghahanda ng pagkain, kayo at ang guro ninyo. At ang mga kaklasin nyo ay magkasama-sama kumain.